the Lord. Can I invite you to stand as we start our praise and worship? Hallelujah. And today we are celebrating Happy Father's Day. Kaya naman po to those who are watching online and who have come here din po, pwede po bang batiin natin lahat ng mga katatayan ng Happy Father's Day? Ayan. Every father has been good, has been a good father to his family. Amen po ba? And I believe that our spiritual Father, our Lord, has been good to us from the very start up until today. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. And Lord, today we celebrate your faithfulness. We celebrate your goodness to us, your kindness to us, your salvation, your love, your mercy, and grace to us, Lord God. Kaya naman, can I just invite you to close your eyes as we pray? Heavenly Father God, we thank you for this day. Lord, salamat, Panginoon, kasi linggo na naman. Ito na naman yung araw para magpuri sa inyong pangalan, Lord God, whenever and wherever, Lord God. And Lord, I pray that you will fill us today, Lord God. You will remind us of how great your love is, of how great you are, Panginoon. And Panginoon, I pray that you will just fill this place with your presence, Lord God, with your spirit, Lord God. And I pray that every soul here will acknowledge the presence of your spirit, God. We love you. We thank you. In Jesus' name we pray. And everybody shout, amen and amen and amen. Hallelujah. And today we're going to declare these verses all together. It says here in Psalms 100. Come on, can we say this all together? Shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness and delight. Come before his presence with joyful singing. Know and fully recognize with gratitude that the Lord himself is God. It is he who made us, not we ourselves, and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates. Come on, enter his gates with thanksgiving, with a song of thanksgiving, and his courts with praise. Be thankful to him, bless and praise his name, for he is good, and his mercy and loving kindness are everlasting. His faithful endures to all generations. His faithfulness endures to every generation, to every age in this place. Hallelujah. Kaya naman today, let us rejoice in his presence and in his goodness. Hallelujah. Come on, let us sing praise. Let us dance for the Lord and rejoice with a heart that is full. Amen. Can I see every clap offering to the Lord? Rejoice, rejoice, let everything that has breath rejoice, rejoice, let everything that has breath. I was created for a purpose, an instrument that magnifies out of the shadows, out of the darkness. I'm walking in his
All praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. All praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. All praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise His name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? For the last time. Quiet, my God is alive. How everybody shout praise. Praise the Lord, oh my soul. Come on, dance for the Lord. Let every breath, come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Every breath, every tongue. Oh, Jehovah. For the last time, praise Him, for He is sovereign. Oh, praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. Oh, praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord. Hallelujah, Lord. Praise you, oh my soul, oh my heart, and my mind. Lord, you are holy. Amen, church. Indeed, that He is holy. He is our God who is highest, who is the most powerful, majestic name. And I pray that we will continue to worship the Lord today. Speak with praise and thanksgiving. Utter your thanksgiving to the Lord, to the Holy One. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry.
generations, all ages, all genders will cry out, holy, holy, holy is He. Lord God, you are holy. You are indeed holy, Lord. And Lord, you deserve every breath. You deserve every song. You deserve every time of praises and worship from your children, Lord. And Lord, I pray that may this be our lifestyle every single day of our lives. A lifestyle to exalt your name. A lifestyle where we prioritize your glory, not our glory, Lord God. And a lifestyle where we look upon the holiness of our Lord God Almighty. Lord, be glorified in your dwelling place. Be glorified in the hearts of your chosen people, Lord God. We exalt your name. We magnify your name. In Jesus' name we pray. And everybody shout, Amen and Amen and Amen. God bless everyone, and you may now be seated. Sword, shield, helmet, breastplate, boots, belt, front line. What's up, COD fam? Are you looking for creative ways to share Jesus? Tara na! Come and be part of Cantata 2024! We are looking for people who can act, play, stage production volunteers, and promotion team. You may be one of what we are looking for. For more details, you may approach us at our booth in the lobby after the service. Kindly look for Brother Clyde Manuel or Sister Ashley Bacat for inquiries. Hello po, ayan. Isang magandang tanghali po. Ay, tanghali. Umaga pa pala. Isang magandang umaga po sa ating mga attendees, no? And special mention po sa ating mga katatayan. Happy Father's Day po. Happy Father. And because of that, ayan. So, meron pong hinandang munting sorpresa ang children's, ang J12, and ang youth para sa inyo. Aming mga kananayan na nagsisilbing mga tatay at ating mga tatay na patuloy nagiging tatay sa kanilang mga anak. Ang aming mga mapa.
praise. Usog ba? Oh. Kuya Mark. Kuya Mark. Atin. Si ano? Kuya Mark. Si Kuya Mark. Kuya. Kamusta na, Tina? Miss na kita sobra. Mama, kamusta na, Dina? Tayo laging nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba. Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, Tana. Pahinga muna, ako nang bahala, bis pa sa labis sa iyong nagawa, Mama. Pahinga muna, ako na. La-tsara-tsara, la-tsara-tsara, la-tsara-tsara-tsara, la-tsara-tsara, 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 la-tsara-tsara-tsara, la-tsara-tsara. Papa, naaalala mo, Papa, nung ako'y bata pa, di ba? Aking puso yung hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo, at hanggang sa dulo, magkalayo man tayo, ako'y tatayo, ako tatayo. Dahil ikaw ang aking paa, sa tuwing ako'y nagkapang ng dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, Tana. Pahinga muna, ako nang bahala, bis pa sa labis sa iyong nagawa, Papa. Pahinga muna, ako na. La-tsara-tsara, la-tsara-tsara, la-tsara-tsara-tsara, la-tsara-tsara, 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 la-tsara-tsara-tsara, la-tsara-tsara. Di ko na sasayangin pa mga natitirang paghinga. Tungo na sa naroon ng mahalaga. Dahil ang ilan pa may di mo, wala pa agad kong mapa. Saan mo mapunta na lusap nagmula? Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, Tana. Pahinga muna, ako na. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, Tana. Pahinga muna, ako nang bahala, bis pa sa labis sa iyong nagawa, Mama.
Happy Father's Day! Good morning po sa bawat isa. Happy Father's Day sa mga tatay. At total araw naman ng mga tatay ngayon ay day off po tayo sa paglalaba, pagplantsa, pamamalengke. Kung ginagawa nga ba talaga yon, ano? And anyway, we just want to honor and appreciate our tatay, daddy, ama, papa, ayan. Kung ano man po ang tawag natin sa ating mga tatay o mga ama ng tahanan. Ayan. Alright. So, definitely, lahat po tayo meron namang mga naging ama sa buhay na ito. Amen. Hindi naman pwedeng nandito ka pero wala kang ama. Paano po tayo isinilang? So, kaya naman ang buong maghapon na ito, ay gusto po natin na ang pamilya ay makasama naman si ama, si tatay, si daddy, si papa, sabi nga. Para naman magkaroon ng salo-salo o bonding or time together sa ating pong mga tatay. Ano po? So ako po rin naman ay nagkaroon ng tatay. Ayan, siyempre. At ang tatay ko po ay ito po lamang ang mga labing larawan po nila. Ayan, when he was a young scout ranger, siya po ay sundalo. Lumaki po kasi kami sa Barrio Militar, Port Magsaysay. And yun po yung kultura na kinalakhan namin. So siya po ay very much familiar sa mga war, sa mga gera, sa mga conflicts. Ayan. Kung saan-saan po sila nadidestino, and ito pong kuha na to, luman-luma na, kaya kinakain na nga ng abono. Siguro patay na lahat yan. Kasi po yung daddy ko po ay namatay na rin po siya at the age of 87. So, yan po yung aking daddy nung hindi lang namin makuha ng masyado yung hawig niya. Pero siya po ay may lahing Kastila kasi. Ayan. And siyempre po, tumatanda, at nagkakaroon naman ng anak, ayan po kami. Ayan, ang aking pamilya. Okay. So, siguro halata naman ninyo kung nasaan ako. 6 lang. Actually, 7 kami. Namatay yung pinakapanganay po namin. So, hindi ko ma-imagine as I was looking back and try to recall o reminisce, sabi nga, yung mga nangyari, nakita naman natin, iba-iba yung mga pinagdaanan natin, Kung paano tayo pinalaki, paano tayo pinagsakripisyohan, nagtrabaho ng gusto, nagkaroon sila ng iba't ibang mga encounter sa buhay para maitaguyod lang po ang pamilya. Siyempre po, tumatanda, ayan na po ang kanyang naging itsura. Parang kinakabahan tuloy ako, parang papunta yata sa harap yung pagkaubos ng buhok. Buti lang magaling yung ating taga-ayos ng buhok. Okay. So, pero yun nga po, sa kabila ng lahat ay may katanungan po sa atin. Have you ever had broken or shattered dreams? Tayo ba'y nangarap pero ang pangarap ay nawasak, sabi nga, nadurog, yan. Or tayo po ba, bilang mga ama, have you ever wanted the best for someone and they seem to be on a destructive path and not even desire your help? So ang hirap sa isang ama na kitang-kita mo mapapahamak na, tinutulungan mo, ginagabayan mo, matigas ang ulo. Ano po? Meron po bang gano'n? Nangarap ka, ikaw magiging civil engineer ka, ikaw magiging computer programmer ka, ikaw magiging pinakamagaling kang negosyante. Tapos, parang hindi papunta doon, Parang papunta sa pagkawasak ang buhay. And siyempre po, another question na naman po, have you ever been so entangled in a situation that you see no way out of that situation? Para bang eto na, kawawa naman ang aking anak. Kawawa naman ang kauuwian ng kanyang buhay kapag hindi siya pumihit, nagbago ng direksyon, hindi siya nakinig,
mukhang ang anak ko ay magbibigay lamang sa akin ng masyadong masakit na puso o damdamin. Ano po? Masyado lamang siyang masasaktan. So kaya nga, yung ating pag-aaralan po ngayon na teksto ay ganyan po yung kanyang naranasan bilang isang ama sa lupa. At bilang meron po kasi tayong dalawang ama. Alam niyo po ba yon? Yung ama, biological father na nagsilang sa iyo at yung ama na lumikha sa ating lahat. Yan ang ating Diyos, our Heavenly Father. Kung si ama na tagalupa ay sobrang namimighati, ayan, Tagalog na Tagalog talaga, ano? Sobrang nasasaktan. Wala namang ama na matutuwa na makita niyang yung anak niya ay napapahamak. Ano po? At gustuhin man niyang tulungan, kaso lahat naman ng tulong na inaabot niya ay binabaliwala lang. Ano po? Ang hirap maging ama, amen? At ang buhay po natin, ako'y nakaranas din ng isang ama, at ngayon ama na din ako, ay hindi lang ama, lolo na rin po, ayan. At ganun din naman siguro masigit pa sa ama nating nasa langit. Kung gaano tayo nasasaktan mga amang tagalupa na ang anak natin ay hindi natin magabayan, matigas ang ulo, ayaw pong tumigil kahit na kitang-kita mo na, anak, kitang-kita ko na, eto mangyayari sa'yo, marunong pa sa'yo di ba? So, kung tayo bilang ama ay nalulungkot, mas lalo po ang ama nating nasa langit. Amen. Na siya ay sobrang nalulumbay, sobrang grieving, I believe. Ano po? And kaya naman, it's really a big challenge for the fathers to remain a father. To father his children so that they will have a good future in this life. And so today, we would like to honor our fathers. Ano po? Kaya nga, tapikin mo yung ama mo naman. Tapik-tapik naman dyan. Ama, papa, tatay, daddy. Salamat, pinagtsatsagaan mo pa rin ako hanggang ngayon. Ano po? Yeah, to honor our fathers, men that want to be men. Siyempre, gusto nating itaguyod ang pamilya natin. Tatayuan ko tong pamilya kong ito. At sila ibibigyan ko ng magandang kinabukasan. So kaya kahit na ano po ang mangyari sa buhay na ito, they will remain to have a father's heart. And yun po yung puso ng isang ama. Gusto po niya na mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Tama po ba yon, mga tatay? Ano po? Yan. So kaya pag-uusapan nating mabuti and at naniniwala po ako na wala naman sigurong ama na hindi po niya willing na pag-alayan ng buhay ang kanyang mga anak. Ano po? So, at siyempre po, may mga ama na sa kabila ng pagsusumikap na maibigay natin ang magandang buhay sa ating mga anak, siyempre po, hindi natin kinakaya minsan, ano? May limitasyon, may mga pangyayari, hindi natin alam, tapos tumanda na yung mga anak natin. Parang yung feeling na hindi ko man lang siya nagabayan, ano po? Hindi ko man lang siya natulungan. Hindi ko kinaya, hindi kinaya ng power ko. Ayan po. Kaya mga ama, talagang kami po ay, sabi nga, nakikiisa sa iyo. Hindi ho tayo perpektong mga tatay. Amen? Wala po namang perpektong tatay, kaya po kung ikaw ay isang anak na sobrang nalulungkot, nagtatampo, parang hindi ito yung tatay na gusto ko. Ayan. Pwede bang iyon namang patawarin ng iyong tatay? Ano po? Pwede bang mamaya naman sige tatay, magkape na lang tayo. At manalangin na lang tayo sa Panginoon. So kasi nga po, siyempre, sa mga ama, definitely deep in their hearts, there is this what we call unspoken prayer request. Marami mga tatay, ano po, lalo na po ngayon, Father's Day, gusto nating matutunan pa ang mga qualities,
kung paano ko mapapangunahan ang aking pamilya. I believe, bagamat apektado tayo ng maraming mga pagsubok sa mundong ito, mga tatay, we long to be a model to our children. Kaya lang talagang nauunahan tayo minsan din ng tampo, ng hinanakit, na minsan yung mga anak natin hindi yata naramdaman, hindi yata nauunawaan na kaya siya isinilang sa mundong ito ay dahil na rin sa'yo. Si anak naman, minsan, bakit mo pa ako isinilang kung hindi mo naman ako aalagaan? So, may mga matitinding mga dahilan, Pero gusto ko pong tingnan natin yung puso ng Ama na kung saan sa ating teksto, alam na po natin ito na pangyayari sa buhay ng prodigal son. Sa Tagalog ng prodigal son, alam niyo ba ang Tagalog ng prodigal son? Nico, alam mo bang Tagalog ng prodigal? Siguro taga Switzerland ka, no? Ang Tagalog po ng tama yung sabi niya, alibughang anak. Ayan. Isa kang alibughang anak. So, yung anak mo naman na millennial, ay ano daw ako, magaling daw ako. Sabi ng tatay ko, kasi hindi mo naintindihan. But anyway, so kaya titingnan natin, paano ba hinandle nitong ama na ito yung ganong klaseng sitwasyon? Paano ba niya pinlano, nagplano po ba siya? Paano bang nangyari na bumalik pa yung anak niya? At paano nangyari? How did he handle his son? So, yun po yung titignan po natin sa Luke chapter 15. Medyo mahaba, pero tsatsagain natin. Tapos, i-expound na po natin ito. Tingnan natin sa Luke 15, verse 11 to 31. This is the parable of the lost son, o the prodigal son, o ang alibughang anak. Pambihira. Lalim, Verse 11, sabi rito, Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Yan. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country. He began to be in need. And so verse 15, he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to the fields or to his fields to feed pigs. Tandaan natin, Hudyo itong batang ito, At para siya po ay mag-alaga ng baboy. Isang malaking kalapastanganan at karumal-dumal po yan. Na kung saan, sabi pa sa verse 16, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Pambihira. Nag-alaga ka na nga ng baboy, kakainin mo pa yung kinakain ng baboy, so nasaan na ang pagkatao mo bilang isang Hudyo? Walang-wala na talaga. And verse 17, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Di ko lang ma-imagine, ano kayang amoy nung anak niya na to? Niyakap niya, amoy baboy, Hinalikan pa. Wala ang kwenta sa kanya kung ano man ang itsura ng batang at ito. Anak ko yan, kahit na nandilimahid yan, hahalikan ko yan. Grabe tong ama na to, Grabe tong ama na to. And then, verse 21, the son said to his father, Father, I have sinned against heaven. So yung kanyang minimorya, yung kanyang pinaghandaang speech, sinabi na niya ngayon, Father, I have sinned against heaven and against you.
I am no longer worthy to be called your son. So parang nangangalahati pa lang yung sinasabi niya. Nagsalita na agad ang ama niya sa verse 22. But the father said to his servants, quick, bring the best robe, put it on him, put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Wow! Ano po? Grabing ama. Ayan. So, and let's proceed sa verse 25. Ito naman yung kapatid na nakatatanda. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So, meron na pong mga tugtugan nun, at sayawan. And verse 26, so he called one of the servants and asked him what was going on. In verse 27, your brother has come, he replied. Your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. So ano pong naging reaksyon ng kapatid nang malaman ito? The older brother became angry and refused to go in. Ba? Tampo So his father went out. So nung malaman ng ama, nagtatampo tong anak ko, nagagalit, puntahan ko nga. And then verse 29, pero matapos makiusap ang ama, ito po ang sagot ng panganay na anak. Verse 29, but he answered his father, look, all these years I've been slaving for you, never disobeyed your orders, yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes and comes home, you kill the fattened calf for him? Grabing galit, Grabing hugot, And parang may mga nakaka-relate sigurong anak, sa kanilang ama. And then verse 31 ang sabi, my son, the father said, you are always with me. Everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and he is alive again. He was lost and is found. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Nawa ito'y maunawaan, lalo't higit sa araw ng mga katatayan, Father's Day. At siyempre po, alam ko, may ipapahayag ka kung ano nga ba ang puso ng isang ama na kung saan iyo din pong puso na inilalagay mo sa aming puso bilang mga ama. Pagpalain mo po ang mga tatay, gayon din ang kanilang pamilya sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Parable. Isang simpleng kwento na kung saan ginagamit ni Jesus in sharing the Gospels. This is to illustrate a spiritual truth. Na kung saan yung parable na ito is about a story of a father and his two sons. Isang ama na may dalawang anak. Ayan. So, kung titingnan natin ang salitang prodigal, ang ibig sabihin nito ay wasteful, extravagant, made bad life choices, and had come to his or her senses. So, yun po yung pagiging isang alibugha, aksaya, di na nag-iisip, gumawa ng maraming mga mali at hindi tama at masamang mga desisyon sa buhay. So, nag-end up siya in a mess. Grabing sobrang in a mess yung nangyari sa buhay nitong alibughang anak o the prodigal son. At yun nga po, ang isang prodigal ay nagkakaroon din po ng pag-iisip o nakikita niya na nare-realize din niya ito na in the end, sa bandang dulo ng kanyang pagiging isang prodigal. I don't know with us, pero sa ating kwento, sa ating nabasa, hindi ko alam kung meron po nakaka-relate po sa atin. Pero alam niyo po ba na tayo po, marami po ay prodigal sons at prodigal daughters. Na kung saan sa paghahangad natin to find ourselves, discover ourselves, nadulas po tayo sa isang madulas na bangin, na kung saan they have gone further away from God.
And most do not care. Okay lang na hindi na ako uma-attend ng church, hindi na ako nag-CC2S, o hindi na ako nagpe-prayer meeting, hindi na ako naglilingkod sa Panginoon. So lumalayo na sila. And have alienated themselves from others by not letting anyone get too close to them. Ayaw nilang makapag-connect. Ayaw nilang mabisita. Ayaw nilang makadikit ang kapatiran. Inilalayo nila ang kanilang sarili sa kanilang mga kapatiran. And they made themselves so busy. Wala nang panahon man lang para huminga at ma-refresh, sabi nga. And they don't believe. Hindi nila pinaniniwalaan na malayo na sila sa pangangalaga ng mga kapatiran. Akala niya nandiyan pa rin siya. Pero katulad po na nangyaring ito sa batang ito na prodigal o alibugha, ano po, iniisip niya na hindi maganda ang buhay na meron ako sa tatay ko. Hindi maayos ang aming bahay. Aalis ako. Ayan. And kumbaga, iiwan ko ang lahat. Sabi nga ni Haring Solomon, dati pang sinasabi ng kabataan yan, aalis ako, mabubuhay ako mag-isa. Kaya ko nang tumayo sa sarili ko, di ba, yung mga kabataan. At nangyayari po yan hanggang ngayon. So, ito pong kwento natin, may dalawa pong anak itong ama na ito. Siyempre, may panganay, may bunso sa verse 11 to 16. At yun nga pong anak niyang bunso ang nagdesisyon na gusto niya nang magsarili, gusto niya nang umalis, pero gusto ko nang kunin lahat ng aking kayamanan, lahat ng aking mana, ayan, at gagawin ko kung anuman ang gusto kong gawin sa perang makukuha ko sa kanyang ama. And ito namang panganay, chose to stay, work in the family business. Kaya nung makita niyang itong alibughang anak na ito ay bumalik, niyakap pa, hinalikan, pinaghanda pa ng, ng pinatabang guya o tupa, pambihira, parang hindi niya ito matanggap. So, ang tingin niya sa tatay niya ay, unfair ka, tatay. Ayan. Ano po? Hindi tama itong pagtrato mo sa amin. Ano po? Dapat yung anak mo na yan, binitay mo na. Dapat yan, hindi mo na tinanggap. Siguro gano'n ang nasa isip niya. And so, kaya nga sa atin pong story, makikita natin yung isa ay nag-stay, yung isa ay nag-stray. Yung panganay po ay nangalaga ng kabuhayan ng kanyang ama, continued on in the care of his father, and took care of the business of their family. But this younger one strayed, took up, wasted all his wealth na namana po niya sa kanyang tatay. So that's the scenario and of this parable na kung saan maganda naman ang naging ending. Ano po? Nagbalik si anak, natanggap naman ni ama, nagyakapan sila, at naghanda. Ayan, pambihira, ano? Yan. So, kaya, makikita natin dito na hindi lamang nakapihit ang kwento sa nabagong buhay nung younger boy or the younger son. Probably the focus of the story, nakapokus siya sa mga anak, pero tingnan po natin yung ama. And that is the another side of this story, kung tawagin natin. Na kung saan, sa pangyayaring ito na yung anak niya ay nagkaroon ng ganong klaseng pag-uugali, na kung saan sa isang ama para makita niyang anak niya na alam niyang hindi ka pa handa, lalamunin ka ng mundo, hindi mo pa kayang tumayo mag-isa, at eto namang anak mo nagmamagaling, parang akala mo alam niya na ang lahat, ayaw na magpasakop sa ama, kaya naman wala siyang magawa, kundi ibigay na lang yung mana na kung saan hinihingi ng anak na ito. And so makikita natin dito, meron pong tinatawag na Heavenly Father, siyempre po ang ating ama ng lahat, at ang ating earthly father
na kung saan sa kwento na ito ng parable of the prodigal son, makikita natin kung ano ang puso ng Ama nating nasa langit, na makikita natin sa amang tagalupa o tayo mismong mga ama dito sa lupa, na meron tayong ganong uri ng puso. Ano po? So, kaya, una, makikita natin dito na itong ama na ito never gave up. Never gave up. Itong ama na ito ay makikita natin, di ba, nung dumating na po yung anak niya, nasan po ba si ama? Nag-aabang. So I can just imagine probably in the morning, in the lunchtime, and in the evening, nakailaw po yung kanyang probably porch or tarangkahan, and nag-aantabay siya, baka bumalik na yung anak ko. But definitely, meron siyang perception, meron siyang faith, and most probably he's really praying for that son to come back na matauhan. Kasi alam niya, pag hindi ito bumalik, alam niya na pag hindi ito nagsisi at nagbalik para matuto sa buhay, mawawasak itong anak niya na to. So can you just imagine the heart of a father? How he really desire, thinking about his children. Alam niyo po ba mga anak na iniisip ka ng tatay mo? Hindi lang yung nagpapahalata. Pag ninenervyos na yan, pagbayaran na ng tuition fees, pagka meron kang pangailangan, kapag ka may sakit ka. Kaya nga yung ibang ama, sa sobrang pagmamahal sa anak, walang makukuha sa trabaho, walang makukuha sa ipon. Eh ano pong ginagawa? Naghahanap ng mauutangan, nangangako na, lahat ipapangako na para maipagamot, para maiahon ang anak, di po ba? Yung iba sa sobrang, they cannot really have the help of some people na matigas din ang kalooban, ayaw tumulong. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng masamang isip. Dahil sa pagmamahal sa pamilya, magnanakaw. Pambihira, Wang hold up na rin. At But the bottom line here in the story of this father and the prodigal son, makikita natin hindi halos siya nag-i-stay sa bahay niya. He is always outside waiting for the son to come back. So nandun yung kanyang pananalangin, I believe. Nandun yung kanyang desire, I believe. And ang mga tatay po natin, hindi ho sila nag-give up sa atin. Kaya lang minsan sobrang piglas, sobrang nanlalaban, sobrang nagmamagaling, wala po siyang magawa kundi ipanalangin ka na lang. Katulad din ng ama na ito. And so, alam na rin niya kung anong gagawin niya. Pag bumalik ang anak ko, eto gagawin ko. Kaya ang bilis lang, Sabing ganon, hindi pa tapos magpaliwanag yung anak. Ilabas ang the best na damit. Yung kanyang singsing as identity of being a member of the family, an heir, at yung sandal para bilang pagpapakita ng siya po ay mayroong estado sa buhay. And so all these things, naka-ready na pala. In other words, naka-ready na yung magandang plano to restore para sa kanya pong anak na ito na napariwara o si alibughang anak. How a father a father dreamed and desired that I can give my children the best education, the best future, the best na job in the world. Ano po? Kaya lang, siyempre po, gustuhin man ni Ama kung ayaw pong sumunod, ayaw magpaturo, ayaw magpagabay, ayaw magpamentor, ano naman po ang kanyang magagawa? Kundi, katulad ng amang ito, nag-aabang na lang na siya'y matauhan, na siya'y magbalik loob, at maituloy niya ang magandang plano niya para sa kanyang anak. Amen, mga tatay? So, tingnan natin, balikan natin itong parable na ito. Sabi sa verse 12, ito nga po ang nangyari. Yung pong pag-demand niya na akin na yung mana ko, hindi ho ito magandang kultura o hindi magandang gesture ito sa isang ama na buhay pa. Kasi sa kanila, bago mo makuha yan, patay na muna si ama. So parang sinasabi ng batang ito as he was asking for his inheritance, for that wealth, parang yung sinasabi sa tatay niya, ba't ang tagal-tagal mong mamatay?
Akin na nga yung mana ko kasi hindi na ako makapaghintay na mamatay ka. So can you just imagine, it was not mentioned there, but in between the lines and the costumes and the culture of the Jewish people, maghintay ka. Baka nga hindi ko sa'yo pamana yan. Parang gano'n, di ba? So meron pong panganay na naaalisan ng mana, binibigay sa bunso, di po ba? So in verse 13 to 16, makikita natin dito, pambihira naman itong batang ito. Nagmadaling kinuha yung kayamanan. Winaldas lang. Wasted his money. Sa isang, wala man lang project, okay lang, nalugi po kasi ako, nagnegosyo po kasi ako. Hindi, inubos yung pera sa kalokohan, sa bisyo, sa babae. Ayan, kaya hindi mo naman masisisi si panganay. Pambihira ka naman, ama. Hindi nga niya minahalaga yung mana mo. Winaldas nga niya, yan ang gusto niya. Hayaan mo siyang mabulok dyan. Parang yung isip pero kaya lang, I believe God, our Father, is also on the another side. And orchestrating something because the Father is praying, interceding, grieving, and, his heart is really aching. Nag-aalala siya. And the Father, God, knows what is going on. And I believe the famine and that kind of subjection na siya'y maging alipin, kakain ng kinakain ng baboy, yung pinakaayaw at hindi pwede na ayaw ng Diyos, yun ang pinatrabaho sa kanya. I believe all these things push that boy, na ma-realize niya, teka muna, ano nangyayari sa akin? Ano po? So si ama ay na tagalupa, ama, huwag ka mawala ng pag-asa, tinutulungan ka ng Diyos. Manalangin ka lang. Manalangin ka lang. Walang imposible sa panalangin. Amen, mga tatay? Ayan, so pasalamat tayo sa mga anak na ang babait naman, di ba? Taas na mga grade, palagi kang umaakyat sa stage, palagi kang naglalagay ng medalya, picture-picture, post-post, di ba? Yung iba hindi makapag-post. Ayaw na lang nilang alalahanin na may graduation. Kasi may mga masasakit na pinagdadaanan, nagkamali, hindi tama ang desisyon. But they still have to remain as a father. Hindi po na-revoke ang pagiging isang ama. Kasi anak mo yun. Amen. So kaya, and then sa verse 17 to 20, dati, ang dami niyang kaibigan. Nung mawala na yung pera niya, naubos lahat ng kaibigan niya. Ano po? And ito na po yung where God is working and interceding and helping the Father. Kaya po mga tatay, yung puso ni Ama, nating tagalangit, naiintindihan niya ang puso ni Amang tagalupa. Na kung paano ka nasasaktan, kung paano ka nalulungkot, ang ganda ng pangarap mo, ang ganda ng gusto mong mangyari sa buhay niya. Kaya lang sinisira niya, parang itong batang ito na sinisira mo, ang talino mo pa naman. Ang galing mo pa naman, bakit sinisira mo sa droga? Bakit sinisira mo sa mga barkada? Bakit sinisira mo sa mga pag-uubos ng oras sa mga walang kwentang bagay? Sayang si tatay, walang magawa. Pag pinagalitan, magagalit din May mga ganong kabataan ngayon. Nung araw, pagka kami tinititig pa lang, tahimik na, tinitigan na tayo. Ngayon, pag tinitigan mo, tititigan ka rin Bakit? Diba? Pambihira. Tama ang sabi ni Timothy sa huling araw, yan ang magiging ugali ng mga kabataan. Pero yung kabataan ng COGE mo, hindi po ganon. Amen. Kaya salamat. Nawa ang mga ama ay maging tunay na makaya po nating gabayan ng mga anak po natin. So dito po sa pangyayaring ito na siya po ay nagkaroon ng ganong klaseng karanasan, itong bunso sa sitwasyon ng kanyang buhay. Meron po tayong tinatawag sa Luke 15 verse 17 na aha moment. Hindi ho ito yung aha na pampabanat ng mukha, Hindi po yun. Na, ang ganda-ganda na ng mukha mo, anong ginawa mo dyan, di ba? Ito po ay
you have come to your senses. Una po sa lahat, you have come to your senses. Na-realize mo, bakit panay yata sakit ang inaabot ko sa buhay kong ito? Panay yata pagdurusa. Hindi ba nakakapagod din yung kasalanan? Alam niyo po ba yun? Amen? Kasalanan yan, talagang wawasakin ka niyan. So talagang mararamdaman mo, mapapagod ka talaga. Parang nawawala na pagkatao ko dito. Parang wala na akong halaga. At dahil wala na akong halaga, sige, sirain na lang natin. Di ba? Usually, ganun na nangyayari. Kaya naman, nagkaroon po siya ng pag-iisip, teka muna, bakit kinakain ko na yung pagkain ng baboy? Hudyo ko samantalang, sa tatay ko. Kaya nga, dito, nagkaroon siya ng change of course. Yan. Kasi sobrang nasasaktan na po siya sa kanyang nangyari. Naisip-isip niya, pambihira naman. Ang sama-sama ko talaga. Kinuha ko yung kayamanan na hindi pa oras. Tapos ito, winaldas ko lang. Tapos ito, akala ko mga kaibigan ko, yung pala, ang habol lang sa akin yung pera ko. Ngayon, nawala na silang lahat. Nung ako nangangailangan, hindi ko naman sila maaasahan pala. Ayan, po. And so, this is are all happening and this senses and this decision to come back. Kasi nakita niya lahat ng senaryo na wala akong magandang pupuntahan if I continued on in this direction. And I believe because the Father is praying, the Father is interceding, the Father's love never stop waiting and pleading to God. God did something to intervene. Kasi sobrang grabe naman yung kinasadlakan ng batang ito. Biglang nagkaroon ng famine. Sino bang may control ng famine? Di ba Diyos? So ibig sabihin, inalaw ng God, sige, magkaroon ng famine para itong batang ito, matauhan, para masadlak siya, para makita niya na kung ano yung iniwan niya, kung gaano kahalaga at kaganda sana ang buhay niya, para maisip niya lahat ito. At ang pinakahuling sampal siguro sa kanya ay nung nakikikain siya sa baboy. Di ba? Teka. Ako po ay nasugatan yata yung lalamunan ko. Kaya pag natatawa ako, nauubo ko. Hindi na lang ako tatawa. Ngingiti na lang. And so, ang naging aha moment niya is, uuwi na ako. Uuwi na ako. Ayan. So, nawa ito po ang maging isang desisyon ng mga bata sa kanilang ama na sobrang, siyempre nasasaktan po. Akala mo lang hindi. Kasi ang gwapo ng tatay mo, parang hindi naman nasasaktan. Kasi mukhang macho naman siya. Kasi parang wala naman siyang emosyon. Parang ang tapang-tapang naman niya. Hindi siya nasasaktan. Pambihira, So akala mo lang yon. Kaya nung itong batang ito ay bumalik, pambihira, malayo pa lang siya. Sinalubong na siya ng tatay niya. Sobrang nasabik, sobrang nag-alala, sobrang nagmahal. Yun ang laman ng puso ng isang ama na nagmamahal sa kanyang anak. Kaya naman, mahalin po natin ang mga ama natin. Amen? Bili mo ng hopya mamaya. Pero yung hopya, may envelope. Kape. Baka magkakape daw kami mamaya. Ayan. So kaya ito po yung mga halimbawa na kung saan nakita natin ang pag-ibig ng Diyos, na kung saan yan po yung laman ng puso ng isang ama. Bukas na arms ng yayakap. Nayakap ka naman ng tatay mo? May mga tatay na ayaw mangyakap kasi nahihiya silang yakapin ng anak. Mauna ka na kaya? Ikaw na lang ang yumakap sa tatay mo. Kasi baka mandirigma ang tatay mo, warrior ang tatay mo. Kasi baka meron siyang phobia or something. Ikaw na mauna. No? And natutuwa ang isang ama na buo ang kanyang pamilya. Nalulungkot ang isang ama na makita niyang may bakante sa lamesa. Na kapag may mga okasyon, laging may kulang. At of course, ito rin po ang wish ng ating Diyos na ang mga anak ay kumilala sa kanilang ama
at magkaroon ng panahon na umuwi. Alam ko po mag-aasawa rin naman tayo, di po ba? Pero wag naman nating kalimutan na may isang ama na sa atin ay nagmahal din naman. Maaring iba-iba lang ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Pero pagka ikaw ay iginagapang ng iyong ama, may bago kang cellphone, siya lumang-luma na Jurassic ng cellphone, na masarap ang kinakain mo, siya kumakain lang siya sa pinakamatipid na pagkain. At ang ganda ng sapatos mo, ang ganda ng damit mo, tapos siya yung mga, kung ano na lang ang maisuot niya, paulit-ulit na lang. Eh makahalata ka naman. Hello? Hindi ba pag-ibig yun? Amen? Eh makahalata naman po tayo. And I believe maraming ganong sitwasyon. Kaya naman maraming anak, nakahalata naman. Ayan, nakahalata sila. At yung ibang anak, binili ng kotse yung tatay, yung magulang, di ba? Sa sobrang nakahalata sila, sobrang naramdaman ko. Yung hirap ng mga magulang ko, iba binili ng house and lot, di ba? Yung iba, sagot ko na lahat ng buhay mo, nanay, hanggang mamatay ka, wala ka nang poproblemahin. Wow, pambihira, ano? So, kaya naman yung ibang magulang, sa Pilipinas lalo na, nalulungkot sila at namimighati na parang wala na silang anak. Habang ang mga anak ay pumupunta sa iba't ibang bansa, kumakain sa mamahaling restaurant, nakatira sa mga air-conditioned na bahay, pagkatapos ang kanilang magulang na nagsumikap, di naman nagkulang o nagkaroon lang ng limitasyon, eh parang hindi na nila iniisip o inaalaala man lang. Masakit po yun sa isang magulang. Tama po ba, mga magulang? Mga ama, lalo na si ama. Ano po? So kaya naman, napakaganda na ang mga anak ay, kung kayo established na, umuwi-uwi din kayo, badala-dalawin, at pinagpala ka naman ng Diyos. Pagpalain mo din ng iyong magulang at lalo kang pagpapalain. Sapagkat sa puso ng isang magulang, sa puso ng isang ama lalo na, gusto niyang maging maganda ang iyong pagkatao, maganda ang iyong buhay, maganda ang iyong kinabukasan. Ayaw niyang ikaw ay maalipin at mawasak ng kasalanan. So kaya nga sa kanyang pagiging isang ama na may puso, ng isang ama ng tagalangit, eh ano man ang mangyari, ang ama po ay ama pa rin. Lagi po siyang nandyan, tutulong sa iyo. Kahit na minsan ay may sama ng loob sa iyo. Kaya lang, nandyan pa rin siya bilang isang ama, tatayuan ka pa rin niya, ipagtatanggol ka pa rin niya. Kahit na minsan may mga pagkukulang, may mga shortcomings tayo, eh still tatayo pa rin siya para sa iyo. At hahanap siya ng opportunity na maiparamdam niya sa iyo na ano man ang nangyari, anak, nagrebelde ka man, hindi mo man ako kinilala, narito pa rin ako bilang iyong isang ama. So kaya nga, gusto kong ipakita lamang ang mahalagang puntos sa naging kwento ng parable na ito ng ating Panginoong Hesus tungkol sa isang ama at sa dalawang anak na ang isa po ay naging actually dalawang prodigal po ito eh. Kasi si panganay, akala niya okay, hindi pala okay eh. Sa prodigal din yun, rebelde rin yun. Diba? Hindi lang, itong isa masyadong expressive lang. Ano po? Siguro siya ay, baka introvert lang itong isa pero rebelde. Extrovert yung isa pero papakita niya kung paano niya minawasak ang buhay niya. Pero itong isa, may mga sama pala ng loob, pambihira. Kaya maganda po talaga nag-uusap po. Kinakausap po, kinakamusta, kamusta na ang puso mo, anak? Kamusta ka na ba? Okay ka ba? Okay ba tayo? At mahalaga po ito na mangyari po sa atin. So kaya nga, ito po, tingnan natin, yung a father who has the father's heart, siya po ang tanong po nga natin, ano po ba ang isang ama? Una sa lahat. Sabi nga, maganda itong naisulat na ito, a father is someone who wants to catch you before you fall, but instead picks you up, brushes you off, and lets you try again. Hindi po ito isang ama na kukonsintihin ka, ang ibig sabihin. Hahayaan kanyang maranasan mo yung madapa, hindi yung hindi ka na nadapa, hindi ka na nahirapan, hindi ka na pinawisan, hindi ka na napagod,
Ayun naku, nagpapalaki ka ng isang spoiled brat. Hindi siya matututong tumayo sa kanyang buhay. So kaya nga, a father is someone who wants to catch you bago ka bumagsak, pero hahayaan ka niya para matuto, pero nakakontrol siya doon. Mayroon siyang controlled environment, sabi nga. At handa na siyang i-pick up ka, katulad din itong nangyari sa buhay ng isang ama. I believe God allowed it to happen to this father so that his son will learn his lesson. Kaya I believe pagbalik niya ay naging mabuti na po siyang anak. And a father is someone who wants to keep you from making mistakes, but instead lets you find your way. Even though his heart breaks in silence when you get hurt. Tama? Hinahayaan ka minsan na bumangga, na magkamali. Hinahayaan ka niya minsan na magdesisyon, na kahit na yung desisyon kitang-kita na ni Ama, parang tatamaan tong batang ito. Pero hinahayaan para matuto kang magkaroon ng solusyon, matuto kang malaman ang tamang paraan, na minsan masakit na sa puso ni Ama, di ba? Parang gusto mo nang makialam, gusto mo nang mag-intervene, pero hinahayaan mo kasi kailangan matutunan niya ang isang bahagi na ito ng buhay para maging matibay siya. Tama po ba? Ano po? So kaya pagka ang isang anak ay parang na sobrang na in love, ayan. At nakita naman ni Ama na yung lalaki mukhang irresponsable naman. No? At yung anak ay sobrang nagmamahal kahit na alam niyang hindi dapat yung lalaking to, hinahayaan niya. Kasi gusto niyang matuto yung anak niya. Kasi alam niya isang araw, matatauhan naman tong anak. Ay, yung isang araw nga umiiyak na ang anak. Dahil pinagpalit na siya sa iba. So I believe nangyayari ito pero nakaalalay lang, nananalangin si Ama. Lord, matauhan po yung anak ko. Lord, mag-intervene ka. Lord, tulungan mo siya nang sa ganun ma-realize niya, hindi ito yung tamang tao para sa kanya. So, hindi po siya nangingialam. Ayan po, ano? But kausap niya lagi ang Ama ng Ama. Ika nga, the Father God natin. So, ano pa? A father is someone who holds you when you cry. Scolds you when you break the rules. Shines with pride when you succeed. Has faith in you when you fall or when you fail. Wow. Tama po ba, no? Pag umiiyak ka na, eto na si Ama. O, ka nang miyak. Jollibee na tayo. Parang ganon, di ba? And, or may hindi ka sinunod na mga patakaran. Siyempre, makakatikim ka ng sermon. Ano po? Ng disiplina. Pero pag ikaw naman ay nakasunod, natuto, naging matalino ka sa buhay, sino naman yung unang-unang nagwawala sa pagsasaya? Di si Ama. No? Minsan di pa nga nagpapahalata, pero anak ko yan. Di ba? So, mamaya kakain kami, ganyan. Parang gano'n, no? And kahit na po siya nagkakamali at hindi kinakaya, hindi po siya nawawalan ng suporta at pananampalataya sa kanyang anak. Dahil nandun siya bilang isang ama. Kaya nga, yung pong father's heart ay masasabi natin na isa po siyang pastor sa puso. Na kung saan bilang isang pastor ay inaalagaan niya bilang isang shepherd ang kanyang pamilya. This father leads his family to Christ. This father, as a pastor, leads his family to salvation. And this father, as a shepherd, disciple his own family as a pastor. And as a pastor, he teaches his children to pray, read the Word, and how to apply the Word. And this father, with the heart of a pastor, showed them who God is, tinuturuan niya ang anak niya to trust God, to have faith in God, to love God with all their hearts and their souls and their strength and their mind. So ganun po ang isang ama, ang laman ng kanyang puso bilang isang pastor. At pangalawa, bilang isang ama, meron din po siyang puso ng isang priest, saserdote. Sapagkat siya po'y nananalangin para sa kanyang anak, nag-i-intercede po siya para sa kanyang anak at nakikipagdigmaan siya sa spiritual world
na binabangga niya lahat ng mga espiritong manlilinlang, spirit of deception, spirit of lies, spirit of worldliness, spirit of mga lahat ng espiritu ng evilness. Pinaglalaban po ni Ama yan sa pagluhod niya para ikaw ay makauwing ligtas. Amen? And a father with a heart na kung saan ang kanya pong puso ay provider din. So He provides leadership, He provides security, He provides a home, a place where your children can come home, spend their lives doon sa lugar na iyon, just be with the family, kakain, magtatawanan, magfe-fellowship, a place, a home na sila ay secured, na sila ay minamahal, na sila ay tinatanggap. Na kung nagkaroon man ng pagkakamali, may bahay silang uuwian o tahanan na uuwian. A place na makakapagpahinga, a place na makakatulog, a place na they will be ministered, na a place that they will be strengthened and encouraged. Kaya paglabas uli niya ng bahay, malakas na siya uli. Handa na siyang humarap uli sa mundo. Yun po yung puso ng isang ama. And kaya nga sa ating pong pagtatapos, ayan, tapusin na agad natin para makapagkape na tayo. A father's heart, waiting, praying, interceding. Like a lighthouse, we stand strong, keep our lights on, so that when they get lost, they will see a steady light to guide them to the right path, to restore, bless, and be a blessing to others. Mga tatay, tumayo po tayo. At pwede bang lumapit kayo sa harap? At tayo po ay mananalangin. Wow. Palakpakan naman natin itong mga tatay na to. Yung iba sugatan, nakatayo pa rin. Yung iba hindi nila maintindihan kung anong gagawin, nakatayo pa rin. Yung iba talagang sobrang nabibigatan na pero tayo pa rin. Para siyang isang liwanag na kailangan manatiling nakaliwanag. Alang-alang sa pamilya, alang-alang sa kanyang mga anak. Sapagkat alam niya sa kanya nakatingin, sa kanya umaasa ang kanyang mga supling. Pwede bang tumayo tayong lahat? Let's extend our right hands toward these fathers. Let's pray for these fathers. Lord, You alone knows what these fathers have been through. Iba-ibang pinagdaanan po namin bilang mga tatay. But salamat, Panginoon, yung pinakatatay naming lahat nakatingin sa amin, maalalay sa amin. At ang puso ng isang ama ay binibigay mo sa amin for us to be able to continue on, to lead our family, to guide our family, to bless our family. Na ang pamilya na hahawak at pinagtiwala mo sa kanila ay makakilala sa iyo, makapamuhay para sa iyong kalulhatian, maligtas, gumaling, at magkaroon ng magandang kinabukasan. Salamat. Hindi mo to binigay sa iba. Siya po, kami po ang iyong pinili para sa aming pamilya ngayon. Wala pong makapapalit nito. Kaya po, Panginoon, hinihiling kong basbas ang bendisyon, ang iyo pong grasya, ang iyong kagandahang loob, your goodness, your kindness, your favors. Mapangunahan namin ang aming tahanan patuloy bilang isang pastol
Mapangunahan namin ang aming tahanan bilang isang saserdote. Mapangunahan namin ang aming tahanan bilang isang provider. Sa tulong mo at kapangyarihan mo, alang-alang sa kinabukasan ng aming anak na pinagtiwala mo sa amin, tatayo kami. At alam namin anumang bagyo, anumang pagsubok, makakatayo kami kasi hindi kami nag-iisa. You are the one actually standing with us, standing in us, giving us the strength and all the grace that we needed and all your protection and your favor. Because, oh God, you have mandated us. You have anointed us for this role as a father to our children. And so, Lord, we also entrust to you now our children, that they will always see us as a father with a heart after your own heart. Salamat sa binigay mo sa amin. Salamat, you are helping us. You are intervening na makaya namin ang pagiging ama ng isang tahanan. I now entrust to you these fathers. Lord, ang overflowing blessings, ang overflowing favors, and goodness, and kindness. Lord, salamat. Ikaw ang magiging dahilan bakit kami magtatagumpay na pangunahan ng aming pamilya. Ikaw ang bibigay ng kalakasan, katalinuhan, kakayanan. Ikaw ang siyang magpapala, pasasaganain ang aming mga buhay, magbibigay sa amin ng mga magagandang oportunidad. Salamat bilang aming ama na mga ama. Salamat sa ibinigay mong pagkakataon na aming ding magampanan ang pagiging isang ama sa lupang ito, sa pamilyang ibinigay mo sa amin. Lord, we just want to thank you. We just want to honor you, for you are honoring this man. You are blessing this man. And you will see to it that they will become successful, prosperous, and victorious. Sapagkat ang ama ng lahat ng ama ay kasama namin. Hindi kami iiwan o pababayaan. Maraming salamat muli sa iyong pagpapala sa aming lahat, sa mga tatay. We give you back the praise, the glory, and the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pastor Edwin, yung mga cellphone, wala pa? Picturean mo na lang. Pipicture lang daw. Before we go, we will pray also. Hindi, dapat ang magpicture si si ating multi. Bigay mo na yung camera mo para yan. Oh, may mga nagbigay ng card. Yung iba po ay mamaya na siguro. Okay, salamat. Mamaya na po, may surprise daw kayo. Alright, sige po. And before we go, let's also pray. Thank you, Tatay, Fathers. Before we go, let's pray for our tithes and offerings. Hallelujah. How beautiful in your sight to see these fathers fathering their children in your strength, in your love, with your heart. At ngayon naman sa bahagi ng aming pong pagtitiwala sa iyo, as we give our tithes and offerings as a gesture and act of our trust and faith in you as our provider. Ibinibigay namin to ng may pagsamba, ng may pasasalamat at pagtitiwala. Na ito nga ay babalik ng siksik, liglig, nag-uumapaw sa iyong mga anak. Pagpalain mo ang bawat isa, makita nila how generous our God is and how you can make us prosperous and enjoy all your goodness and your favors in this life as we trust you in our tithes and offerings. Maraming salamat sa
ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat sa church na ito. Salamat sa pamilyang ito. Maraming salamat. Your blessing is upon us all as we go out of this building. Your guidance, your protection, Lord, your blessing and your favor will always be with all of your children, this family, Church of God Imus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless and God bless. Thank you very much. Hindi ko alam kung kakanta si Faith. Ano yung kakantahin mo, Faith?